May isang grupo ng mga tagalinis sa Amerika na kumikita ng milyon kada taon. Tuwing lalabas sila, laging may mamahaling sasakyan na sumasundo. Ang bayad sa isang malaking paglilinis ay umaabot ng $100,000. Tuwing may gangsters na pumatay at nagnakaw, sila ang lumalabas para linisin ang crime scene. Ganito ang sitwasyon. Ang mga crime scene na nilinis nila, kahit si Detective D ay hindi makakakita, kailangan ding tingnan ang CCTV. Si Terry na nag-overtime hanggang gabi ay naghahanda ng umalis, ngunit aksidenteng nasaksihan ang pagbaril sa boss. Nang makita iyon, nagtago si Terry sa sulok, nanginginig. Kung walang aberya, dapat tumunog ang telepono. Pag tiningnan niya ito, isang baril ang nakatapat sa ulo niya. Para mabuhay, siyang kusang nag-alok na linisin ang lugar. Matutulungan kitang linisin ang gulo dito. Kailangan lang ng bleach at mainit na tubig. Kailangan malamig na tubig. Pagkatapos makuha ang pahintulot ng kabilang panig, sinimulan niya ang kanyang palabas. Ipinakilala niya ang sodium peroxide sa dugo. Pagkatapos ay ibinuhos ang likidong panlaba. Sa huli, sinipsip ng tissue paper. Isang buong proseso ng paglilinis. Ang kanyang amo na si Tio ay tuluyang nawala. Ang itim na boss na si Amon ay isang taong may prinsipyo. Pumayag siyang palayain si Terry, ngunit kailangan niyang personal na ihatid siya sa bahay. Malinaw na ito ay para mapanatili niyang kontrolin si Terry sa kanyang bibig. Dahil ang anak nilang si Luca ay may leukemia, kaya't napilitan silang mag-immigrate ng ilegal sa Amerika, upang humanap ng tagmang buto. Sa araw na ito, naging dahilan ito upang planuhin niyang umalis sa lugar na ito. Ngayon, dinala ni Terry si Luca sa ospital. Ngunit dahil sa kanilang ilegal na imigrasyon, tinanggihan ng ospital na paglingkuran siya. Si Terry ay nawalan ng pag-asa. Kakabukas lang niyang aalis kasama si Luca. Ngunit bigla siyang binati ni Luca sa isang estranghero sa tabi. At ito pala ay isang tauhan ni Amon, ang itim na boss. Sabi niya, sabihin mo sa kanya na gusto ko siyang makita. Dinala siya sa pribadong paliparan ni Amon. Ipinahiwatig ni Amon sa kanyang tauhan. Ibigay kay Terry ang mga inihandang bagay. $100,000 at isang disposable na telepono. Gusto niyang maging personal na tagalinis si Terry. Ngunit hindi balak ni Terry tanggapin ang delikadong trabahong ito. Bakit ako magtatrabaho para sa'yo? Dahil gusto kita. At ayokong patayin ka. Isang boss na dominanteng umiibig sa tagalinis. Naglilinis si Terry pagkatapos ng isang party na katatapos lang. Isang lalaking mukhang mayabang ang lumapit sa kanya. Inabot niya ang kamay niya sa kay Terry. Pakawalan mo siya. Bumagsak ang lalaki sa lupa. Hirap huminga. Malapit nang mamatay. Gumawa si Terry ng isang mapanganib na hakbang. Gamit ang kutsilyo, tinutok niya sa lalamunan ng lalaki. Pagkatapos ay tinusok ito ng napaka-propesyonal. Sunod, ipinasok ang isang straw sa lalamunan. Sa ganitong paraan, nailigtas ang buhay ng lalaki. Si Terry at ang kanyang hipag ay nakaiwas din sa pagkakakulong. Kinabukasan, tumanggap si Terry ng tawag mula kay Amon. Lumabas na ang kanyang amo na si Tio ay isang informant ng pulis. Dahil dito, kailangang ilipat ni Amon ang lahat ng pera, at kailangang linisin ni Terry ng lubusan ang lugar. Iwasang may mahanap ang pulis kahit kaunting bakas. Nagpalit ang eksena. Ibinigay ni Amon lahat ng pera kay Hayek, ang boss. Tiniyak niya kay Hayek na maayos ang pag-aayos sa lugar. Pero sinabi ni Hayek na siya na ang nag-ayos ng tao para sa lugar. May janitor pa daw doon mamaya. Ang tinutukoy mo ba yung janitor na dapat pinatay na? Kasabay nito, narinig ni Terry ang pagtiktik ng tunog sa lugar. Nang lumapit siya, nadiskubre niyang ito pala ay isang time bomb. Nagmamadali siyang tumakbo pataas ng hagdan. Nang makarating sa itaas, nalaman niyang nakalak ang pinto mula sa labas. Sa isang iglap na delikado, lumabas ang makapangyarihang CEO. Tara na. Nakadikit ang pira sa hita ni Amon. Dumating na rin ang mga tauhan niya. Gusto nilang dalhin si Amon para magpagaling. Pero hindi na pwedeng ipagpabukas ang lalim ng pira. Kung hindi, mawawala ang buong kanang binti niya. Naniniwala ka ba sa akin?
Oo, naniniwala ako. Bigyan mo ako ng alkohol at sigarilyo. Kinuha ni Terry ang lighter at alkohol mula sa kanyang tauhan. Pagkatapos ng isang komplikadong proseso, nailigtas ni Aman ang kanyang kanang binti. Bago dumating ang mga pulis, umalis sila sa lugar. Sa sasakyan, ipinahayag ni Terry ang kanyang pagkadismaya kay Aman, na siya ay naglalagay ng sarili sa panganib ng pagkakakulong para sa kanya, ngunit muntik nang mapasabog ng pira-piraso. Kung may mangyari sa akin, pangalagaan mo ang aking anak. Bubuhayin ko ang aking buhay para protektahan siya. Ipinapangako ko.